sa pagpapatuloy ng ating istorya. Libo-libong espada ang nakatutok sa ating bida, pero hindi siya umatras, hindi siya nanginig, tahimik lang, parang alam niyang may alam sila na hindi nila alam. Samantala, si Xu Yunyan sa ibaba, ay nakatitig ng may pag-aalala ay nagtanong, bakit hindi umiwa si Junior Brother Ye? Ang 15 Heavens Execution Sword Formation ay kayang talunin kahit ang isang Pick Great Ascension Cultivator. Sa parehong sandali, si Hong Chenny ay nagulumihanan din. Anong trick ba ang ginagawa nitong lalaking ito? Sumusuko na ba talaga siya? Nang magsimulang lumipas ang alikabok, si Ye Junlin ay nanatiling walang ekspresyon, hinampas lang ang alikabok sa kanyang damit at nagtanong. Yun na ba lahat? Ni isang patak ng pawis, wala sa katawan ko. Naisip niya, ang Immortal Tyrant Body Formula na ito ay talagang maganda, kaya nitong tiisin ang pinagsamang atake ng napakaraming nasa Great Ascension Realm expert. Nang marinig yun, ang mga miyembro ng Immortal Sect sa kabilang panig ay nagbulungan. Hindi ito maaaring mangyari, kahit ang isang Venerable One na nasa peak ng Great Ascension Realm ay mahihirapang labanan ang 15 Heavens Execution Sword Formation, siya ay nasa mid-stage Great Ascension Realm lang, pero kayang tiisin ang mga atake gamit lang ang pisikal na katawan. Sa parehong sandali, si Hong Chenny ay nagngalit ang ngipin at nag-isip, talagang may itinatago itong kumag na oportunidad, kailangan kong kunin ito. Pagkatapos, isang matandang lalaki, nang makita si Ye Junlin na papalapit sa kanya, ay nagsabi ng may takot. Ikaw ay tiyak na hindi isang mid-stage Great Ascension Realm lang, sino ka ba talaga? Ngunit si Ye Junlin ay iniwagayway ang kanyang kamay, pinadala siya sa kanluran, at nagsabi, bakit pa nagtatanong ang isang mamamatay na? Sa sandaling yun, kumislap ang kanyang mga mata at nagmadali siya patungo sa isa pang elder, at sinasabi, ikaw rin. Ang elder ay natakot at umatras, ngunit bago pa siya makalayo, si Ye Junlin ay sumugod na at pinatay siya ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, hindi rin niya sinayang ang oras sa pagharap sa bawat isa ng paisa-isa, sumugod ulit siya, isang sampal ang nagpadala sa isa pa para maging anak-anakan ng hari ng impyerno. Sa sandaling yun, ang grupo ng Feathered Immortal Sect ay nagsimulang matakot at magtakbuhan at sumisigaw. Ang pisikal na katawan ng lalaking ito ay napakalakas, takbo na kayo, mabilis, Great Venerable One, tulungan ninyo kami. Pagkatapos patayin ng ibang grupo, si Ye Junlin ay iniwagayway ang kanyang kamao at naghanda para sumugod. Ilang mga stream ng kapangyarihan ang dumaan dahilan ng pagsabog sa paligid, ngunit si Venerable Hongwu ay hamarang sa strike ng ating bida. Ang mga tao sa likuran niya ay natakot at nagmadaling magsabi. Maraming salamat kay Venerable Hongwu sa pag-step in, hindi masama, mabigat ang suntok na yon, pero nanatili ka pa ring matatag. Si Ye Junlin ay umurong at tumawa ng malakas, kawili-wili, natiis mo ang isa sa mga suntok ko. Samantala, si Venerable Hongwu ay umubo ng bahagya ng ilang beses, at nag-iisip, ang specialty ko ay body refinement, at mayroon pa akong beast soul imprint na tumutulong sa akin pero halos matipok na ako ng suntok na yun, kung makakatanggap pa ako ng isa pang atake, baka hindi ko nakakayanin. Sa sandaling yun, si Venerable Golden Serpent ay nagsama ng malaking ahas at sumigaw. Ang matandang babaeng ito ay sasali na rin sa kasiyahan, hindi ako naniniwalang kaya mong tiisin ang atake na kaming tatlo na nasa late stage ng Great Ascension Cultivation. Ngunit, si Ye Junlin ay kumurap at tiningnan siya. Sa sandaling yun, bigla nagpakawala si Ling Feng ng kanyang pag-atake na, Chaotic Breath Destruction. Sa parehong sandali, si Venerable Hongwu ay nagpakabayani at naglabas ng kanyang ultimate killing move at sumigaw. Batang lalaki, kung may kakayahan ka, subukan mong tanggapin ang aming atake. Mabilis niyang sinugod si Ye Junlin. Sa kabilang banda, si Ye Junlin ay ngumiti lang habang pinapanood ang papalapit na atake. Sa sandaling yon, ang system ay nagpakita ng notification. Na-detect ng host ang isang hostile na atake mula sa kalaban sa late stage ng Great Ascension Realm. Ina-activate ang passive effect, nagmumukhang mas malakas kapag humaharap sa mas malakas na kalaban, nakamit ang cultivation realm ng Peak Great Ascension Expert. Sa sandaling yun, tatlong stream ng kapangyarihan ang sabay na tumama, ngunit si Ye Junlin ay nanatiling walang pakialam, na nagdulot ng takot kay Venerable Hongwu at sumigaw. Hindi ito maaaring mangyari, ang kanyang cultivation.
Si Venerable Golden Serpent at Lingfeng ay sumigaw ng may gulat. Mali ang impormasyon ng sect, ang cultivation ni Ye Junlin ay nasa peak ng Great Ascension Realm, naloko na naman tayo. Si Ye Junlin ay iniwagayway ang kanyang kamay at tumawa. Since binigyan niyo ako ng mga kahangahangang atake, hayaan niyo akong ibalik ang pabor. Sa isang wagayway lang, pinadala niya ang mga venerables palayo. Si Venerable Golden Serpent ay nagngalit ang ngipin at mahirap na nagsabi sa dalawang elders. Kung ganito na ang sitwasyon, wala na tayong choice kundi gamitin ang lihim na teknik ng sect, sa lahat ng paraan, dapat nating patayin ang taong ito. Sumasang-ayon kami, dapat nating manalo sa labanang ito dahil nauukol ito sa reputasyon ng Feathered Immortal Sect, wika ng dalawang elders. Muli, ang tatlo ay nagsama ng mga lihim na teknik ng kanilang sekta. Si Venerable Golden Serpent ay malakas na nagsabi, Ye Junlin, pinilit mo kaming gamitin ang teknik ng nagtatag ng aming sekta, dapat kang mapahiya at magpasalamat na dito ka mamamatay. Sa sandaling yun, ang tatlo ay determinado, at ang kanilang mga mukha ay may kakaibang mga marka na kulay asul. Samantala, ang mga miyembro ng Feathered Immortal Sect sa di kalayuan ay naghinala. Iyan ba ang eksklusibong sekreto ng legendary Feathered Immortal Sect, ang Immortal Dao Imprint? Ang teknik na yan ay nilikha mismo ng nagtatag ng sekta, ito ang pundasyon ng pag-iral ng Feathered Immortal Sect. Ang sinumang mag-activate nito ay pansamantalang magkakaroon ng kapangyarihang halos katumbas ng isang nasa Void Immortal Realm. Mamamatay na si Ye Junlin sa pagkakataong ito, sigurado. Sa parehong sandali, si Hong Chenny ay napakunot rin ng noo, napa-atres at napaisip. Ang lihim na teknik na ito ay kasing misteryoso ng mga ginagamit ng mga dakilang sekta sa Central Domain. Samantala, si Xu Yunyan ay nagbabala ng malakas. Isa na namang makapangyarihang teknik, ilan pa ba ang meron ang Feathered Immortal Sect? Junior Brother Ye, mag-ingat ka, sa sandaling yun, si Venerable Hongwu ay nag-flex ng kanyang mga muscle at nag-isip. Ganito pala ang kapangyarihan ng kanilang lihim na teknik, ramdam ko ang walang hanggang lakas na dumadaloy sa buong katawan ko. Sa parehong sandali, si Lingfeng ay kumislap ang mga mata at nagbabala. Venerable Golden Serpent, Venerable Hongwu, bilasan natin, alam ninyong hindi magtatagal ang secret technique na ito, wala na tayong choice, basta't masugpo natin ang sect na ito ng madugo, kahit mag-regress ang aking cultivation o masira ang foundation ko, hindi na ito mahalaga. Pagkatapos, ang tatlo ay sumigaw ng may determinasyon. Great Destruction Technique, mamatay ka, maraming teknik ang pabagsak, lumikha ng mga alikabok sa lahat ng dako. Si Ye Junlin ay ngumiti ng bahagya at pinuri sila. Medyo kahanga-hanga yon, agad sinama niya ang makapangyarihang Celestial Emperor Dharma Manifestation na nakatayo ng matangkad sa ibabaw niya. Itinaas niya ang isang kamay at ngumiti ng bahagya habang kinokontrol niya ang Celestial Emperor Dharma Manifestation. Mga insekto, lumuhad kayo agad, nang masaksihan ito, si Hong Chenny ay natakot at nanlaki ang mga mata, nag-iisip. Ang Dharma Manifestation na lumitaw sa Secret Realm ay talagang sa kanya. Ang pressure na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sinaunang Demon God mula sa kailaliman. Sa parehong sandali, ang dalawang Venerable Ones na sina Hongwu at Lingfeng, ay nagngalit ang ngipin at nagsabi. Ito ay Dharma Manifestation Magical Talent, naku, hindi ko pa nakikita ang ganitong klaseng Dharma Manifestation. Samantala, si Ye Junlin ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay at tinanong ang mga elders. Nasilayan na ba ninyo ang lahat? Ang susunod ay ang pangunahing handog ko sa inyo. Nang marinig yun, si Venerable Golden Serpent ay matigas ang ulo at sumigaw. Sino ang tinatakot mo? Napakaraming malalaking labanan ko na, ang aking hinarap noong araw. Ngunit, si Ye Junlin ay ngumisilang ng bahagya at tinamad na makipagtalo sa kanya. Agad na ginamit niya ang Heaven Severing Finger Technique para tirahin siya ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamay patungo sa grupo ng Feathered Immortal Sect na nakikinig. At kayo din, nang makita yon, sila ay nagsimulang tumakbo at sumigaw sa isa't isa. Takbo, takbo na, isa siyang demonyo, nagsinungaling sa atin ang Feathered Immortal Sect, isa siyang halimaw mula sa Void Immortal na muling isinilang, sigurado. Pagkatapos marinig ni Ye Junlin ang lahat, siya ay naglabas ng isang teknik para sila'y tuluyan ng mapadpad sa hukay.
Tanggapin ninyo ang aking reincarnation extermination technique, espesyal para sa mga ayaw tumanggap ng katotohanan. Huwag kayong mag-alala, ipapakalat ko ang inyong abo ng libre. Sa sandaling yun, ang mga hiyawan ay patuloy na umalingaw-ngaw. Tulong, tulong, si Hongwu sa panig na ito ay nagsimulang matakot, nanginginig ang buong katawan habang nagsasabi. Ano, pinatay lang niya ang mga nasa Great Ascension experts nang walang kahirap-hirap, napakalakas niya. Si Hongwu at Ling Feng ay mabilis na tumalikod at tumakbo. Takbo, nako, bilasan ninyo, ngunit, ang Celestial Emperor Dharma Manifestation ay iniunat ang kamay at mahigpit na hinawakan ang dalawang matandang lalaki. Tinanong ni Ye Junlin, akala nyo bang makakatakas kayo? Ang dalawang elders ay piniga hanggang sa patuloy na dumugo ang kanilang mga bibig. Nang may puot, sinabi nila, ikaw demonyo, hindi ka patatawarin ng Feathered Immortal Sect. Ang malaking demonyo ay lumalabas na mula sa Wasteland Province. Si Ye Junlin ay humalakhak at hinigpitan ang kanyang hawak, sanhi ng pagsabog ng dalawang matanda at sinabi niya. Kung hindi ka lang nasabik mamatay, ganito ba ang magiging wakas mo? Tiningnan ni Ye Junlin ang kanyang kamay, ngumiti ng bahagya, at nagsabi, tulad ng inaasahan ko mula sa isang Supreme Divine Art, bagamat tiyak nakakauubos ng enerhiya ito pero ito ay kahanga-hanga, oras na para harapin ang Tridor na disciple na ito. Si Hong Chenny sa ibaba ay nanginginig sa takot, lihim na nag-iisip, naku, tapos na ako. Pagkatapos ng isang laban na tila nagmula sa isang apocalypse, bumaba si Ye Junlin mula sa ulap, parang isang Diyos na muling bumalik mula sa langit. Sa ibaba, sumigaw si Zhao Dezu, puno ng sigla at may halong biro. Dakilang Elder Ye, gusto mo bang lagyan ng mga palamuti ang paa mo, para naman sosyal ang dating? Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang mga sinasabi, biglang sumingit si Su Chenzo, nakataas ang kilay, puno ng pang-aakit, at may kumpiyansang sinabi. Hoy, sino ka para pagsilbihan siya? Junior brother ko yan, at halatang pagod na pagod siya, ako na ang magmamasahe sa balikat niya. Habang mainit ang pagtatalo ni na Zhao Dezu at Su Chenzo sa likuran, nanatiling tahimik si Shu Yunian, mat-ama niyang pinagmasdan si Ye Junlin, saka lumapit ng may galang, bahagyang yumuko, magalang na itinikom ang kamao, at may bahid ng pagpupugay sa kanyang tinig. Sa wakas, inilantad mo rin ang tunay mong cultivation level, hanggang kailan mo pa balak itago ito, Ye Junior Brother, o baka naman, mas nararapat kitang tawagin bilang Ye Venerable One. Isang mahinang ubo ang bumasag sa katahimikan, walang bahid ng pagmamalaki. Ngunit may tiyak na paninindigan, kalmado niyang sagot. Dapat tayong manatiling mapagpakumbaba, laging maging mapagpakumbaba. Sa gilid, palihim na sumisilip si Hong Chenny, nanginginig ang labi sa pilit ng ngiti, naglalaban ang inis at kaba sa kanyang dibdib. Ano to, ganito pala siya kalakas, Great Ascension Peak na. Hindi makapaniwala, isang nilalang na nagpapanggap lang bilang Integration Realm, isang halimaw sa anino ng tao. Kailangan kong lumayo, pero paano? Sa sandaling yun, tumigil ang mundo. Sa malubong ang malamig na tingin ni Ye Junlin, animoy puwersang pumipigil sa kanyang paghinga. Nandito ka pa pala, nalaglag ang tiyan ni Hong Chenny sa kaba. Ano to, banta ba to? Ngunit wala ng oras para mag-isip, sa isang iglap, itinuro siya ni Ye Junlin gamit ang isang barbecue stick, animoy isang bagay na wala ng saysay. Senior Brother Zhao, durugin mo yan, at gawing pataba para sa puno ng langka sa hardin ko, salamat. Hindi na nagtanong si Zhao Dezu, walang pag-aalinlangan, humugat siya ng espada, kumikinang sa ilalim ng liwanag. Opo, agad na lumuhad si Hong Chenny, nanginginig at halos maghagulgul. Master, maawa kayo, handa akong magbayad sa kasalanan ko, pakiusap. Sa kanyang desperasyon, pinanatili niya ang kanyang paningin sa lupa, hindi makatingin ng diretso sa naglalagablab na mga mata ng ating bida, ngunit si Ye Junlin, may bahid ng panunuya sa kanyang ngiti, ay tumitig pababa sa kanya at malamig na winika, kanina ang tapang mo, ngayon, duwag na. Duguan ang puso ni Hong Chenny sa hiya at takot, lalo pa niyang isinubsob ang sarili sa lupa, halos hindi na siya humihinga, Panginoon, nagkamali ako, bigyan niyo ako ng tsansa. Ngunit sa halip na awa, isang malamig na utos ang dumagundong mula sa ating bida, sa kanyang madilim na ekspresyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, ang kanyang tinig ay mabigat at walang bahid ng pag-aalinlangan, sige, bugbugin mo ang sarili mo, at titigil ka lang kapag sinabi ko.
Nang marinig ang utos, nanlaki ang mga mata ni Hong Chenny, sandaling nag-alinlangan, naghahanap ng pag-asa sa kalangitan, pero sa huli, wala siyang pagpipilian. Opo, Master. Sa sandaling yon, sinimulan niya ang sarili niyang parusa. Flak, 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 paulit-ulit niyang hinampes ang sarili, walang humpay, walang awat, hanggang sa dumugo ang kanyang labi, nanginginig sa sakit at kahihiyan. Mula sa gilid, isang tinig ang pumunit sa katahimikan. Napaungol si Bai Shaoxi, halos hindi makapaniwala sa nakikita niya, Hong Senior Brother. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Shu Yunyan, lumulubog sa malalim na pag-iisip. Ang pagtataksil sa sekta ay isang kasalanang nararapat pagbayaran ng buhay, ngunit sa huling sandali, pinili ni Hong Chenny na ipagtanggol ang Profound Heaven Sect, isang pagsubok ng kanyang katapatan, isang huling pagsisikap upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Marahil ay nararapat siyang bigyan ng pagkakataong magsisi, iminumungkahi kung ipadala siya sa likod na bundok upang doon pag-isipan ang kanyang mga kasalanan. Matapos ang ilang sandali, lumapit siya sa ating bida at marahang nagmungkahi. Ang pagtataksil ay isang mabigat na kasalanan, ngunit ang ginawa ni Hong Chenny sa huling sandali ay maaaring ituring na pagbabayad sa kanyang pagkakamali. Sa halip na kamatayan, hayaan nating ang likod na bundok ang maging kanyang tagapagparusa, isang lugar ng pagmumuni, kung saan mararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Iwinagayway ni Ye Junlin ang kamay, may bahid ng pang-aasar ang ngisi sa kanyang labi. Kung ganun, makakaligtas ka sa kamatayan, ngunit hindi sa parusa, pumunta ka na, pag-isipan mo ang iyong mga kasalanan at harapin ang bigat ng iyong nagawa. Sa sandaling yon, kahit namamaga ang mukha ni Hong Chenny, marahan siyang yumuko, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Nagpapasalamat po ako, Panginoon. Habang unti-unting lumalayo si Hong Chenny, napabuntong hininga si Shu Yunyan, may bahid ng pangamba sa kanyang tinig. Nakakabahala talaga yang alagad mo, sabi ni na Zhao Dezo at Su Chenzo. Wala siyang kahit katiting na malasakit sa amin, pero sa iyo, sumusunod siya, tanging ikaw lang ang may kapangyarihang kontrolin siya, at kung tutuusin, kung hindi dahil sa iyo, matagal na siyang nawala. Nagkunwaring nababalisa si Ye Junlin habang marahang hinahaplos ang kanyang noo, tila pasan ang bigat ng sitwasyon, kasalanan ko rin to, aniya, may bahid ng pagsisisi sa boses, hindi ko siya nadisiplina ng maayos, pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Subalit sa kaibuturan ng kanyang isipan, hindi niya mapigil ang mapangiti ng lihim, tuwang-tuwa sa nangyayari. Agad na sumandal ang ating bida, ramdam ang kumukulo niyang tiyan sa matinding gutom, hindi na napigilan ang sarili at pasigaw na nagreklamo. Bai Shaoxi, gutom na ako, walang alinlangan si Bai Shaoxi, kapit tuko pa rin sa hawak niyang sandok, abala pero hindi nagpatinag, mabilis siyang tumugon, may halong pag-aalalang biro. Si Mao Si na po ang bahala, sa tahimik at malamlam na back mountain, tuliro si Hong Chenny, nakaluhod at nakakulong sa sarili, ang mga kamay niya ay bahagyang nakabagsak sa kanyang hita. Hindi ako naniniwalang habang buhay mong may enjoy ang tagumpay mo, bumubulong siyang may determinasyon, kumakapit sa natitirang pag-asa, basta't magsusumikap ako sa pag-cultivate, maaabot ko rin agad ang Great Ascension Peak, o baka malampasan ko pa ito. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang mukha, sinisipat ang sariling refleksyon sa tubig, puno ng apoy ang kanyang titig, ngunit sa ilalim nito, may bahid ng lungkot at pangako, at kapag nangyari yun, Ye Junlin, hintayin mo ako. Samantala, sa Eastern Domain ng Buddha Sect, isang matinding kaguluhan ang bumalot sa lahat. Hindi ka panipaniwala, si Ye Junlin raw, nagawang wasakin ng milyon-milyong cultivators. Ang kapatid ko nasa gitna ng labanan, wala na siya, ako na lang ang bahala sa naiwan niyang asawa. Ganito ba talaga siya kabagsik? Hindi maaaring hindi kumilos ang langit, ang ganitong kapangyarihan ay tiyak na may kapalit. Sa Ling Province, tumigil ang young master ng Zhou family, nanlalaki ang mga mata sa balitang kanyang natanggap. Hindi ka panipaniwala, ang mga hamak na taga-Wasteland Province, winasak ang buong Allied Force, anong klaseng kapangyarihan ang meron sila, para silang may cheat code. Napalunok siya, pilit tinatago ang panginginig sa dibdib. Buti na lang hindi ako sumama, kung nandun ako, kahit si ama, walang magagawa para mailigtas ako. Bigla siyang tumayo, nag-apoy ang kanyang tingin, nanlilisik ang kanyang mga mata, isang sigaw ang lumipad sa hangin. Hanapin mo agad ang isang babaeng cultivator, kailangan kong uminom, kailangan kong makalimot.
Saglit siyang huminto, saka nagpatuloy sa malamig at nakamamatay na tono. At kung mabagal ka, hindi lang sarili mo ang ikapapahamak, isasama ko pati nanay mo. Samantala, sa True Inheritance Hall ng Feathered Immortal Sect, nagngangalit si Qin Xiao. Totoo to, pinatay niya ang buong hukbo, putang ina. Tung si Ye Junlin, nagkunwari pa habang nasa tugatog na pala ng Great Ascension. Tahimik ngunit matalas ang tinig ni Elder Mo, tila isang matandang matagal nang nakatanaw sa hinaharap. Holy Son, huminahon ka, baka hindi lang siya basta mandirigma, baka siya isang sinaunang halimaw. Para sa kanya, ang Great Ascension ay huling hakbang, pero para sa'yo, ito pa lang ang simula. Sandaling tumigil si Qin Xiao, sa tindi ng emosyon, sumiklab ang kanyang diwa. Tama ka, sigaw niyang nagliliyab sa galit, bumalat sa paligid ang kanyang tinig na tila dumadagundong na kulog. Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang tinatanaw ang landas sa hinaharap, 100 ng puot, ambisyon, at paghihiganti. Hindi ako titigil, sabihin mo sa mga nakatataas, gagamitin ko na ang Solar Essence, kahit masunog ako sa apoy nito, pipilitin kong lumakas, anuman ang mangyari. Nang marinig yun, napaatras sa gulat si Elder Mu. Ngunit wala na siyang magawa nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Chen Xiao. Pagkatapos, siya ay umalis at nagwika, sige, itong matanda ay mag-uulat ng tapat, kaya ihanda mo ang iyong isipan. Pagkatapos umalis ni Elder Mu, nagngangalit sa galit si Chen Xiao at nagwika, sa susunod, papatayin kita Ye Junlin. Pagkaraan ng ilang buwan, sa Misty Peak, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng araw, nakahilata si Ye Junlin, may hawak na baso. Tumikim siya at marahang nagutos. Little Hong, alak, ngayon na. Hindi nagatubili si Hong Chenny at agad sumunod. Opo, Master Ye, sana magustuhan ninyo, Master Ye. Habang nakatayo sa harap ng kanyang Panginoon, napabuntong hininga si Hong Chenny, pilit na itinago ang bumabagabag sa kanyang isip. Sira na naman ang ulo niya, talagang may sayad ang taong to, kailan ba matatapos ang mga araw kung pan ng paghihirap? Sa isang iglap, nag-pop up ang system notification, na-refresh na ang pag-sign in para sa araw na ito. Nais ba ng host na mag-sign in? Bahagyang napangiti ang ating bida at walang pag-aalinlang ang sumagot, sige. Isang hakbang pabalik, isang pagsimsim ng alak, nag-aabang sa login reward. Muling nag-alerto ang system, na-refresh na ang login ngayon, nakatanggap ang host ng Supreme Level Mount. Saglit na katahimikan, bumagsak ang baso ng alak mula sa kamay ni Ye Junlin, dumagundong sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata, ano? Supreme Level Mount. Nagpanik si Hong Chenny, agad na yumuko habang nagmamadaling pulutin ang baso, Master, pasensya na po. Pero tila hindi siya narinig ni Ye Junlin, walang pakialam sa kalat, tumutok siya sa screen, kumakabog ang dibdib, sagad ang excitement, anong mount to? Sagot ng system, ito ang Kunping, bagamat musmos pa, nasa Great Ascension Realm na siya, sa paglaki, kaya nitong lumipad sa kalangitan at sumisid sa kailaliman ng karagatan, isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Myriad Realms. Sa narinig, biglang napasilag si Ye Junlin, matay kumikislap habang tumatawa ng may pagkamangha. Perfect, hindi ka tunay na cultivator kung wala kang legendary mount, ngayon, oras na para mag-flex, samantala, napailing si Hong Chenny, napapakunot noo sa kakaibang ekspresyon ng kasama, buwisit, mukhang hindi naman siya iritado, ano na naman ang iniisip ng taong to, may sikreto ba siyang natutuklasan na magbebenepisyo siya, sana all.